po banta sa ilang komunidad ang posibleng pagguho ng lupa. Kaya po magsasagawa ko ng hirit ng isang landslide drill sa isang komunidad dyan po sa Angono, Rizal. At makakasama po natin dyan si Rhea Santos. Rhea? Hi Ivan, ilang insidente na nga ng pagguho ng lupa ang naranasan po ng ating bansa dala ng bagsik ng malalakas na ulan. At ang pinaka-latest nga po ay ito nga nangyari sa munisipalidad ng Subic, dyan po sa Barangay Kawag, kung saan 18 ang kumpirmadong patay po dulot po ng pagguho ng lupa. At may ilan pa tayong mga kababayan na pinaghahanap. Ngayong umaga mga kapuso, nandito tayo sa Barangay Angono o nandito po tayo sa Angono, Rizal para magsagawa ng landslide simulation drill. Again drill lamang po ito, simulation drill po ang ating pong isinasagawa dito po sa Angono, Rizal. Kasama po ang Philippine National Red Cross, ang mga LGU at syempre po ang BFP ng Angono. Makakasama po natin si Ma'am Gwendolyn Pang, ang Secretary General ng Philippine National Red Cross. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din, Rhea, at magandang umaga sa inyong lahat. Alright, Ma'am Gwen, unang-una, ano ho ba ang mga dapat tandaan ng ating mga kababayan kung sila po ay nakatira sa bulubunduking lugar o kaya ang bahay nila ay napapaligiran ng mataas na lupa? Number one po, dapat mapagmasid sila. Halimbawa, kung may stream, may tubig na dating yung tubig ay clear, ang dumadaloy ay naging medyo muddy na, medyo maputik na. Ibig sabihin, teka, may earth movement yan. Yes. Halimbawa, yung bahay nila, kung yan ay may cracks na o kaya yung jam ng pinto ay medyo disaligned na, alright, ibig sabihin, may gumalaw sa earth, may earth movement yan, may gumalaw na. Ipabigay alam ito agad sa otoridad para ma-check yung lugar nila. Ang LGUs dapat may protocol. May mga ano ho ba yan, kumbaga warning o parang may alarm system din ho ba sila kung sakaling malakas na ho talaga ang buhos ng ulan? Opo, malalaman naman po yan nila dapat. Example, biglang may tubig na dapat patag, lupa lang, biglang may tubig na lumalabas, dapat yung LGU o yung mga tayo mismo, kung nakatira tayo doon, ay nagre-report na tayo agad na ang lugar natin pala ay landslide prone. Alright. At kung alam nila landslide prone yung area, dapat may early warning tayo. Yes. Marami pang maraan ng early warning, Halimbawa, malakas masyadong ulan, compute natin yung flow of water plus yung kung ang soil ay medyo nag-absorb talaga ng tubig, medyo malambot, ay kailangan maglikas na tayo ng mga tao. Alright, Ma'am Gwen, pinapakita natin itong ating mga kasama mula sa BFP at syempre ang Red Cross din, tumutulong dito sa pag-rescue ng mga biktima natin dito po sa simulation drill na ating isinasagawa sa Angono, Rizal. Ma'am, ano yung mga equipment na importante Number pagdating one, sa ganitong kailangan ng kahedra? shovel, Kailangan ng shovel, tapos meron tayong tri-bar para ng pagdikdik, Pagkatapos, pag nakuha na natin yung ating patient, ilagay na natin sa isang stretcher basket at i-secure mabuti, tapos dalhin na natin sa medics team, Pagdating sa medical team, ititriage yan. Kung ano yung mga mas may priority na kailangan. Example, pag yan ay kailangang i-rush hospital, naka-color code red yan. Pag yan ay medyo critical din, naka-yellow, dapat bigyan na agad ng unang lunas or first aid. Pag yan ay green ambulatory, pero na yan pauwiin. Okay, papuntay mo na sa isang safe na lugar. Gaano kabilis dapat ang pagresponde ng Mabilis ating mga dapat, LGUs? mabilis dapat, pero dapat check natin yung lugar na ito ay safe na hindi na magkakaroon ng earth movement or landslide. So, dapat we check the area kung safe na, tsaka tayo pa rin pumasok. Yun ang importante. Ma'am, pakita lang natin to na nilalagyan na. Ito ba yung neck brace? Ito, pag halimbawa meron tayong suspected neck injury, lalagyan natin siya ng collar, C-collar, cervical collar, para ma-immobilize. Kasi very important, pag may bali yung tao, especially on cervical area, Hindi pwedeng hilahin lang yan, hindi diba? pwedeng hindi pwedeng balibagin na lang kasi mas maka-injure. So well-trained ang ating patient. mga tauhan. Dapat, Yes, well-trained po sila at hindi po basta-basta pinapasabak sila sa mga itong mga Kasi imbis na makakatulong sila, baka mas makapag-injure pa ng mga pasyente. Okay, ito, binababa na natin yung isa sa ating mga biktima dito sa ating simulation drill, na isinasagwa dito sa Angono, Rizal. Again, mga kapuso, drill lang po itong ating ipinapakita, dahil nga po sa pagdating kasi ng malakas na ulan, nandyan talaga yung banta ng pagguho ng lupa. Importante sila ay nakapaghanda, alam nila yung gagawin nila. Yes. So halimbawa naman, ikaw ay biktima o pasyente, pag halimbawa wala ka pa nakikitang nag-rescue, pero kang mag-check, pero ka mag-check muna kung ikaw ba ay tingin mo may bali ka ba. Kalmado dapat para makapag-isip ng mabuti kung anong gagawin.
wag mapanik po yung importante. Pagkatapos, pakiramdaman yung katawan kung may nakadagan ba sa atin o may bali ba tayo. Kung may bali, wag masyadong gumalaw. Pero kung kaya naman kumilos na, lumakad na tayo. Kaysa naman maabot ng pati ng Siguro panibagong din dapat po landslide. talaga ma-check ho natin kung dapat din tayuan, although hindi na yan job naman ng Yes, Red Cross, kung opo. dapat tayuan yung mga Mga lugar lugar. Oo, ng yes. bahay ng tahanan. Kasi Tama, naman tama kung yan. agricultural naman talaga yung lupa doon at di naman hindi pwede siya talagang tayuan, residential. residential, Oo. dapat wag nang tayuan. Yung klase ng lupa, pag talagang malambot, wag na pong tayuan ng bayan. Yes. So malalaman po natin yan sa ating local government o kaya sa Mines and Geoscience, Right. kung ano yung klase ng lugar, ano yung kanyang layari, no? Kung yan ay adobe ba, di mabuti. Pero kung yan ay gatong lupang-lupa at wala naman nag-hold na sa lupa, Right. no? Posibleng Delikado. mag-landslide yan. Ma'am Gwen, maraming salamat. Mga kapuso, magbabalik pa kami. Ibibida naman natin ang mga equipment ng ating LGUs, Red Cross, BFP, pagdating po sa ganitong klaseng mga trahedya. Back to studio. Maraming salamat, Rhea.